Isipin nyo, compared to the teachers of the law, si Jesus daw, pag nagtuturo may power. Yung mga teachers of the law, wala. But these people would prefer the teachers of the law who didn't have power when they teach over Jesus for the very simple reason na si Jesus ay lumaki sa isang simple na family at sa isang simple na surrounding. Kilala ko yan eh. No? So, nasabihan na ba kayo nito? Kilala ko yan eh. So, may dalawang connotations to. Merong positive, merong negative. Ngayon malalaman natin kung ano. Ano dyan sa dalawang yan, yung ibig sabihin, pag-uusapan natin ngayon. I'll read straight from the New Testament Pinoy version. Isa pa pong awesome news. Alam niyo ba? Ay, hindi ko mababasa kasi nasa phone ko. Alam niyo po, nag-message po sa akin yung president ng PBS, ng Philippine Bible Society. Alam niyo po ang sabi? Maraming salamat daw po at na-bless daw po sila doon sa video na ginawa natin tungkol sa New Testament Pinoy version. At tapos, ang sabi, baka daw pwede daw po akong maisama sa review board ng Old Testament Pinoy version na in the works right now. Ay! Isasama ako sa review. Ano ba? Grabe si Lord. Sabi ko, hindi ko po tatanggihan yan. So ayun. So, binigay ko yung email ko kasi mapadala sa akin details. Pero matindi dito, syempre, madugudugong basahan talaga yun, di ba? Tsaka i-cross-reference mo yun. Wala namang problema kasi may resources naman dito. Dami kong iba-ibang versions dito. Pero i-cross-reference mo yun talaga. Okay? So, ayun. So, maraming salamat kay Lord at sa inyong lahat, sa mga nag-share, sa mga nag-post doon ng mga encouraging words. Maraming salamat. Kahit yung mga nagdi-disagree pero respectful, maraming salamat. Alam niyo po kasi yung salitang respect, sa totoo lang, pakinggan niyo ako maigi. Tingnan niyo yung mga magagandang mata ko na hindi pantay. Kasi mas maliit yung isa dyan eh. Ratski, okay? Sino bata ako? Na-aksidente ako ng bata ko bago meron kaming drama sa church. Tapos ako si Isaac, i-offer ako ni Abraham. Bago yung eksena, pag akyat ko sa hagdan, na dapa ako, tumama yung isang mata ko. Ito mismo, tumama dun sa mismong corner ng hagdan. So magang-maga siya ngayon. Ako si Isaac, so parang 30 minutes na lang sasalang na. So nalagyan na lang ni yelo, pero magang-maga. Di ayun, iaalay na ako ni Abraham. Sabi ng mga nanonood, hindi pa naaalay, injured na. Bangas na yung mukha ni Isaac. Pinilit lang yata ni Abraham to. Inupakan yata para sumama. Ba't ganun yung Isaac may injured? Bangas yung mukha. So ayun, kaya pag mapapansin nyo, hindi pantay yung mata ko. Tapos ayun, so tapos tawag dito, tapos ano yung kinikwento ko? Wala akong listahan. Respect. Ay, salamat, honey. So, respect, no? Alam niyo po yung respect na yan, no? Yung respect, makikita mo yung respect, hindi kapag nag-a-agree yung dalawang tao. Kasi ang tawag lang doon, agreement, hindi respect. Alam niyo kung kailan mo makikita yung respect, yung totoong meaning ng respect, kapag yung dalawang tao hindi nag-a-agree. Kasi diyan mo masusukat yung respect kung meron talaga. Pag hindi sila nag-a-agree, tapos agreeable pa rin sila sa disagreement nila. Ibig sabihin, marunong sila rumispeto. Pero kapag nire-respeto mo lang yung tao na nag-a-agree sa'yo, kaya mo lang siyang kausapin na maayos kasi agree siya sa sinasabi mo, hindi mo siya nire-respeto, no? Natutuwa ka lang kasi agree siya sa sinasabi mo. So, yun lang yun. Okay? So, kaya, yun. So, pag meron po tayong mga tao nagdi-disagree sa atin, consider it an opportunity to exercise respect and patience and love. Kasi yan po So, pag humihingi ka po kay Lord ng fruit of the Holy Spirit, no, ang ibibigay niya sa iyo hindi yung actual fruit. Ang ibibigay niya sa iyo yung opportunity. Halimbawa, patience. Paano ka magkakaroon ng patience if there is no opportunity for patience? Alam mo yung dalawang pinakamahirap na ipag-pray, patience at saka forgiveness.
na turuan ka ni Lord magpatawad at saka turuan ka ni Lord maging mapagpasensya. Kasi hindi ka matututong magpasensya kung wala kang hihintayin. Kung hindi ka bibigyan ni Lord ng mga sitwasyon na kailangan mo maghintay at kailangan at nakakabanas na sitwasyon, hindi ma-develop yung patience mo. Kasi para dun yung patience. Kung wala kang sitwasyon na ganun at ang lahat ng bagay ay umaayon sa kagustuhan mo, hindi ka magkakaroon ng patience. Okay? So, pangalawa, yung forgiveness. Yung forgiveness napakahirap. Kasi yung patience, pinagpapasensyahan mo pa lang, wala pa talagang offense na ginagawa sa'yo. Yung forgiveness, na-cross niya na yung line, kailangan mo na siyang patawarin. Ang hirap nun. Okay? So, fruit of yung character. Yun yung character na hindi mo mapapractice kung hindi ka na-violate. So, kailangan ma-violate ka muna para ka makapag-forgive. Napakahirap niyan. Okay? So, ayun po, yun po yung wala lang. So, walang kinalaman sa usapan natin. Sinasabi ko lang kasi nabanggit ko dahil sa vlog natin na ang daming nagdi-disagree. Kitang-kita mo yung iba. Naturuan kung paano makipag-engage pero hindi naturuan kung paano makipag-engage respectfully. Nakakalungkot po. Okay? Mga Christians po tayo, mga ilaw tayo dapat ng sanlibutan. No? Ilaw, hindi natin susunugin yung kausap natin. No? Kasi, okay, ang pagkaintindi nila, pag ilaw ka, nanununog ka. No? Nakakapagod din po magpasensya pag paulit-ulit ginagawa, nakakasakit na tama naman din. Okay? So, ayun. So, eto na. Okay? So, basahin na natin. Mark chapter 6, verse 3, yung key verse. Pero babasahin na natin from verse 1. Lagi kong sinasabi sa inyo. No? Kailangan mong kunin yung buong context. Verse 1 to 6. Okay? So, maiksi lang naman po. Let's read. Bili nga ako ng yung ganun, yung nakaganon, tapos yung may bilog na ganun. Ito kasi, okay, nasa na tayo? Tumawid, ayan, hindi, layo ng tingin ko, nasa chapter 5 ba? Okay. Hindi naman sa ini-endorse ko to pero parang ganun. So ito, umalis si Jesus sa lugar na yun, umuwi sa bayan na kasama ang mga disciples niya. Okay? Galing po ito doon sa diniscuss natin kagabi, yung pinagaling niya, yung babae na humawak sa lilayan ng kanyang damit. At saka binuhay niya yung anak ni Jairus. Okay? Tapos, yan, umalis siya sa lugar na yun, umuwi sa bayan niya, kasama ang mga disciples niya. So, homecoming ito. Okay? Pagdating ng Sabat, nagturo si Jesus sa synagogue. Maraming tao doon at ang nakarinig sa kanya at bumilib sila. Ang ganda. Dito lang sa verse na to, pag eto lang verse na to nabasa mo, wow! Bilib naman pala kay Jesus yung mga taga-bayan niya. Yung mga taga sa kanila, ang ganda ng impression. Ano daw? Believe sila kay Jesus. Ulitin ko po Sa verse 2, believe sila kay Jesus. Sa ibang translation, sa traditional Filipino, humanga sila sa Panginoong Jesus. No? Believe sila kay Jesus. Okay? So, pagdating ng Sabat, nagturo si Jesus sa sinagog, maraming tao doon ang nakarinig sa kanya at bumilib sila. Sabi nila, saan niya kaya nakuha lahat ng mga sinasabi niya? Saan kaya nanggaling ang talino niya? Paano niya nagagawa ang mga miracles na yun? Maganda pa rin yung drift. Nagtataka sila, grabe tong taong to. Ang galing. Tapos sa ibang translation, because he taught, sa ibang gospel, kasi nagturo si Jesus na may kapangyarihan, hindi kagaya ng mga teachers of the law. Na parang wala lang, nabasa lang yung Bible, tapos okay na. Okay, so, eto hindi, nabasa lang yung scriptures, wala lang, lumampas lang sa ulo ng mga tao. Si Jesus hindi, may kapangyarihan. Bakit? Siya mismo yung source ng word, kasi siya mismo yung word. Okay? Now, eto sabi nila, okay, hanggang verse 2, positive pa rin. Saan niya kaya nakuha lahat ng mga sinasabi niya? Saan kaya nanggaling ang talino niya? So, una, bumilib sila. Pangalawa, inadmit nila na magaling talaga si Jesus. Pangatlo, inamin nila, na in-acknowledge nila na si Jesus ay matalino. Ang talino. Saan niya kaya nakuha yung talino niya? Ba't ganyan siya katalino? Okay? Saan kaya nanggaling ang talino niya?
Paano niya nagagawa ang mga miracles na to? In-acknowledge din nila, ni-recognize nila yung reality, yung truthfulness ng miracles. Hindi nila sinabing peke yung miracle. Sabi nila, may miracle, paano niya kaya nagawa? Merong talino, hindi peke yung talino, totoo yung talino. Sabi nila, saan galing yung talino? Totoo yung galing, hindi naggagaling-galingan, magaling talaga si Jesus. Sabi nila, ang galing. Bumilib sila, hindi bilib-biliban, totoong bilib. Napahanga talaga sila. Laglag pa nga nila sa term namin, laglag pa nga, grabe. The jaws are on the floor, di ba? Grabe. Okay, eto na. Ito yung transition na sobrang weird. Kasi normally, 'di ba, yung cause and effect. Yung cause and effect dapat siya madali reconcile, di ba? Cause and effect nga, di ba? So ito yung first part ng paragraph, nung narrative na puro positive. Tapos pagdating sa verse 3, 'di ba? Ito na. 'Di ba siya yung karpintero na anak ni Mary? Okay. Kilala nila si Jesus. Kilala nila si Jesus. Okay? Kilala nila si Jesus. Di ba siya yung karpentero na anak ni Mary? Kapatid niya, eto na naman tayo. Okay? Pakinggan niyo pong maigi, ha? Pakinggan niyo pong maigi. Okay? If you hold to the dogma of whatever denomination you belong to, okay? Consider very, very carefully what the scripture is very straightforwardly saying. Okay? Kapatid niya sina James, Joseph, Judas at Simon. No? Kasi ang lusot lagi, kapatid din naman daw ang tawag sa mga pinsan. Kung ganun, kung yung sinasabing kapatid ni Jesus ay mga pinsan, bakit limited sa 4 na lalaki? Napakaraan laki ng family. Hindi nila to, the mere fact na in-spot nila kung sino-sino yung kapatid, ibig sabihin, they were actually and factually referring to the brothers, no? Talagang biological brothers, okay, ni Jesus. Okay. So, kapatid niya, di ba siya yung karpentero na anak ni Mary, citing the mother? Then they went to the brothers. Kapatid niya sina James, Joseph, Judas at Simon. Meron pa, hindi pa tapos. Di ba, dito sa bayan natin nakatira yung mga kapatid niyang babae. Meron pang kapatid na babae, ba hindi pinangalanan? Kasi nga, di ba, sa culture nga nila talaga, kung hindi naman talaga key person yung babae, sasabihin na lang meron, pero hindi napapangalanan. Na-explain ko na yan sa inyo dati, di ba? Sa census nga, hindi binibilang ang babae. No? Nagpakain si Jesus ng 5,000 o tsaka nung 4,000, hindi rin binilang yung babae. Ini-estimate lang, pero sinasabi na mayroong babae. Okay? Pagdating ng resurrection, no, at marami pang encounter si Jesus na inilabas niya talaga yung pagpapahalaga niya sa babae. Pero culturally, etong culture na to na dinatnan ni Jesus, ganito, hindi nila binibilang yung babae. Okay? So, now, sabi, kaya toto, di ba dito sa bayan natin nakatira yung mga kapatid niyang babae? Ito ang sobrang weird. Yan nyo, ha? Ito kasunod, ha? So, nireject ng mga tao si Jesus. Sige, baka sabihin nyo, sorry, ano na to, nabangas na itong isang Bible. Punta tayo King James. Baka sabihin nyo, malabnaw dun sa translation. Mark chapter 6, verse 3. Is this not the carpenter, the son of Mary, and brother of James, Joses, Judas, and Simon? And are not his sisters here with us? So they were offended at him. Isipin ninyo.
Sa verse 2, and many hearing him were astonished. Bumilib talaga sila. Tapos, dahil lang kilala nila si Jesus, na galing sa isang ordinary family, yung galing ni Jesus, yung husay ni Jesus, yung miracles ni Jesus, naging cause of offense sa kanila. Pag-isipan niyo po itong mabuti. Dahil kilala nila kung saan lumaki si Jesus, yung reality ng kanyang mga ginawa, brinash off na lang nila. Magaling, totoo magaling. May anointing, totoo may anointing. Anting din ng teaching, anting din ng teaching. Ginamit ng Diyos, ginamit ng Diyos. Nakagawa pa ng miracle, totoo ba yung miracle? Totoo yung miracle. Matalino, grabe yung talino, nagtataka nga kami kung saan niya nakuha. Ang kaso, kilala namin yan eh. Nanay niyan, labandera. Taga dun lang yan sa kanto. Yung tatay niyan, pedicab driver. Tapos magsasalita siya tungkol sa mga ganyang bagay. Hindi naman siya nag-aral ng 12 years, ng 20 years. Ano bang apelyido niya? Ano bang address niya? Taga Valle Verde ba yan? Excuse me. Hindi ako nag-aral para makinig sa anak ng isang pedicab driver. Ang ganda na sana, kaso karpentero yan eh. Isipin nyo, compared to the teachers of the law, si Jesus daw, pag nagtuturo may power. Yung mga teachers of the law, wala. But these people would prefer the teachers of the law who didn't have power when they teach over Jesus for the very simple reason na si Jesus ay lumaki sa isang simple na family at sa isang simple na surrounding. Kaya sa mga nagsasabi po na lumaking mayaman si Jesus, hindi po yan totoo. Basahin niyo po mga Bible niyo, okay, magpapaniwala sa mga Amerikanong nag-iimbento ng kung ano-ano. Kasi hindi nila yan pwede i-reject si Jesus kung lumaki na mayaman. Ito yung carpenter, oh. Kapatid ni James, kapatid ni Simon, kapatid ni Judas. Kilala pa namin yung mga, mga kapatid na babae. Kung yung mga kapatid na babae, matitindi, may sinasabi sa buhay, mga influencers, iba dapat yung tono nila, dapat ang tono nila, oo nga, kapatid namin yung mga, galing talaga. Ay, sundan natin yan. Hindi eh. Kasi alam nila, ang daming ganyan eh. Hindi lang sa spiritual things. May sumikat, may naging mayor, may na-accomplish sa buhay. Mayor, walang mayor sa amin. Pinagwawalis ko lang yan dun sa bakuran namin dati. Sandali lang, pinaghirapan niya naman kung saan siya napunta. Hindi ba pwedeng hindi ba pwedeng i-afford mo sa kanya yung respect na dapat sa office niya ngayon? Di ba? Nakuha niyo? Ang arte-arte, nanalo ng beauty contest, Miss Universe, kumakain lang kami ng palakang bukid niyan ng mga high school kami. Okay naman. Ano ngayon? Hindi ba pwede maging masaya ka sa kanya? Ayan tayo mga tao eh. Hi, Pastor Prince, andito. Pastor Resty. Tingnan nyo ha. Relate match, grabe. Naranasan ko sa ganyan. Grabe ang naranasan ko sa ganyan. Dati yung ganito, tapos tatay niyan, nagtitinda lang ng fishball. Grabe, tama eh. Ganyan tayo eh. Grabe tong Bible, 2,000 years ago. 2,000 years old. Bago yung translation, pero yung manuscript, 2,000 years old. At kung paano na i-describe yung puso ng tao, ganun pa rin yung puso ng tao hanggang ngayon. Isipin niyo to. Grabe ka-accurate tong document na to. For somebody to simply brush it aside. Ni-reject nila si Jesus. Kaya nga sabi ko sa inyo nakaraan, malamang hindi kilala ni Satan si Jesus. Kasi nga sobrang ordinaryo ng karpentero. May prophecy sa iyo na may darating na hari na dudurog sa ulo mo.
mag-aabang ka sa bahay ng karpintero? Mag-aabang ka sa fishing village? Sa compound na slum area? Na peasant village? Hindi. Nakatingin ka sa malayo, dun manggagaling ang... hindi, dito nang galing. Merong isang Christian educator, ang sabi niya, everything I have learned in life, I have learned from observing children. Observing children. Kahit na po gaano kataas ang narating natin, kahit na gaano karaming libro ang nabasa natin, wag na wag yung mawawala sa atin. Let us have the humility and the openness of a child. Matuto tayo, kahit mas bata yung nagsasalita, pero merong truth sa sinasabi niya, pakinggan natin. Kahit na mas mataas tayo sa social class, dun sa nagsasalita o sa nakikipag-usap sa atin o nakikiusap sa atin, kung may tama yung sinasabi niya, pakinggan natin. Hindi mo alam kung ginagamit ni Lord yon para i-correct ka nang hindi mo alam. Tapos anong gagawin mo? Magba-backtrack ka lang, magba-backstep ka lang, tapos sasabihin mo, ay hindi, sa pinag-aralan ko, sa degree ko, kuan eh. Doon sa mga dinidiscuss namin ng mga puzzles sa Bible, mga questions sa Bible na eto tong story ni Judas, nagdi-discuss, ang hirap kausap ng mga gusto lang nila tapusin yung discussion, ang ipang tatapos lang nila lagi arguing from a point of authority o kaya from an institutional authority. Pag may in-argue ka na point na this is a possibility, you have to take a look at this, alam mo sasabihin lang, hindi, doon sa Bible school namin, ito ang tinuro eh. Ano yun? Hindi ba pwedeng bukas yung libro, bukas yung tingnan natin? Hindi ba kailangan lang yung sinabi ng professor mo? Si Lord ba yun? Hindi, basta yung sinabi ng prof ko yun. Ang hirap minsan kausap ng mga ganun tao. Basta ito, inaral ko. Isa-shutdown ka lang ng ganun kasimple. No, ang ganda-ganda ng usapan, ang ganda-ganda. Ano. Tapos hindi kasi sa namin bla bla. Nakakalungkot tong part na to ng gospel. Tapusin pa ba natin? Nalulungkot ako. Sige, tapusin natin. Nakakalungkot eh. Tingnan niyo Tingnan niyo ending Diba, dito sa bayan natin nakatira yung mga kapatid niyang babae. So, nireject ng mga tao si Jesus. Hindi dahil may mali siyang sinabi, hindi dahil wala siyang kakayanan, hindi dahil hindi siya matalino, hindi dahil wala siyang miracle, kundi dahil kilala nila yung family at sobrang familiar, kilala ko yan eh. Idagdag ko pala, baka makalimutan ko, sa family, sana wag tayong ganyan sa family. May sinasabi yung parents natin, kaya lang dahil simple family tayo, yung parents natin, hindi naman natin nakikita kung ano yung circle na ginagalawan niya pag hindi tayo kasama. Kung hindi niyo pa po napapanood yung movie na Big Fish, it's a movie that will make you think kung buhay pa po ang tatay ninyo, panoorin niyo yung Big Fish. It's a movie that is a tribute to fathers. Lalo na yung mga tatay na kagaya ng tatay ko na merong mga larger than life experiences and stories to tell pero namumuhay ng simpleng buhay kasi ang hirap paniwalaan. Yung tatay ko nagkukwento, tumira daw siya ng 3 weeks sa bahay ni Ferdinand Marcos at kasama nilang kumain sa mesa si Ferdinand Marcos sa Batac, Ilocos. Hindi ako maniwala kasi nangungupahan lang kami sa apartment. Tapos yung sinasabi niyang libro na ginawa nila, wala naman siyang kopya. Ang sabi niya, pinapamigay niya na. Sabi ko, ito talaga si tatay, ang daming tall stories eh. Parang hindi naman kapanipaniwala eh.
Tapos nung grade 6 na ako, nagre-research ako. Hindi pa uso Google noon eh. Nagre-research ako sa public library ng Novaliches. May nakita akong isang libro na lumang-lumang libro. Yung title ng libro, nasabi ng tatay ko, siya daw ang chief photographer researcher ng libro na yon. Biography po yon ng dating President Ferdinand Marcos. Biography. Kinuha ko, pinagpagan ko yung libro, binuklat ko yung libro, nasa page 2, kasi di ba title, tapos preface, nasa page 2, ang laki-laki ng pangalan ng tatay ko, photographer, researcher, Rodito Buñuel Urquia. Nanginginig akong hawak yung libro. Sabi ko, totoo pala yung kwento ng tatay ko. Tatay ko, may ganun din siyang tendency. May sinasabi ako tungkol sa Bible dahil anak niya ako. Eto sigurado maraming makaka-relate dito. Kasi kami po ni Papa, kung sana ma-develop to sa inyo, pag meron kaming argument, dapat ang argument, ibig lang sabihin, B ako, A siya. Tapos hinahanap namin kung saan kami magkakasundo. Yun lang yun. Hindi ibig sabihin nagtataasan kayo ng boses, nagsisigawan kayo. Hindi yun argument, away yun. Okay? Ibig lang sabihin ng argument, may counter-argument, may point, may counterpoint. Yun lang ibig sabihin nun. Okay? Dialogue dapat lang yun. Okay? So nag-uusap kami, nakabukas sa mga Bible. Tapos minsan pag wala siya maisagot sa akin, sasabihin niya, nung buhay pa si Papa, ito miss na miss ko sa kanya, sasabihin niya, gumagamit ka na naman ng human wisdom eh. Kasi ang galing ko daw minsan, mamiloso po, nababali ko daw kung saan ko gusto yung conversation. Sabi ko, hindi pa, yung po talagang labasan niyo ako ng verse o ng counter perspective. Hindi magamit ka na naman ng human wisdom ang godly wisdom hindi ganyan. Sabi ko, yun lang yun, sinat down lang niya ako na, okay. Tapos mga after a week or 2, excited siyang magkukwento sa akin, anak, yung speaker doon sa conference na pinuntahan ko, ang tindi. Ito yung sinabi niya, alam mo, sabi niya, di ikikwento niya ngayon. Nakikinig ako sa kanya. Tapos sasabihin ko sa kanya, Tay, yan yung sinasabi ko sa inyo nung huli tayo nag-usap eh. Kaya lang ayaw niyo maniwala sa akin. Bakit nung yung ibang tao nagsabi, dahil malaking tao yun, naniwala kayo? Nung sinasabi ko dahil anak niyo ako, ayaw niyo maniwala. Kuha niyo? Kasi si Lord nagpadala kay Elijah ng tinapay, ang ginamit niya uwak. Uwak. Sa dinami-dami ng pwede magdala. Ang nagdala uwak. Kaya wag kayong mas maarte pa kay Lord na kinakausap kayo ni Lord gamit yung bata, gamit yung simpleng tao, gamit yung tao mas mababa sa inyo. Ay hindi! Dapat pagkakausapin ako ng Lord, dapat bishop ang magsasabi. Hindi. Si Elijah nga nung binigyan ng blessing ni Lord, uwak ang ginamit Maging sensitive po tayo. Huwag tayong naninino ng tao kasi lahat pwedeng gamitin ni Lord. Ito mga taong to, grabe. Grabe ka-aarte. Anak na mismo ng Diyos. Ni-reject nila. Kasi hindi nila type yung address ni Jesus. Hindi nila type yung apelido. Hindi nila type yung family background. Nakakalungkot yung ending. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang prophet ay nirerespeto ng lahat except ng sarili niyang bayan, kamag-anak, at pamilya. Ang sakit nito. Para kasi nampal ng tsinelas nito kung nandun ka. Sa ibang tao, respetado si Jesus pagdating doon sa sarili niyang bayan kasi kilala siya. Kilala namin yun. Bida-bida. Hindi na ito tuloy resulta. Hindi na nakagawa si Jesus ng kahit anong miracles dun. Bakit? Ayaw ng mga tao Ayaw May sakit, hindi sila lalapit. Diba? May tanong, hindi sila magtatanong. Taas ng pride Hindi na nakagawa si Jesus ng kahit anong miracles dun. Nakapagpagaling lang siya ng ilang may sakit nung ipatong niya ang kamay niya sa kanila. Ito lang yung mga willing. May sakit pa kasi desperado. Okay. Nagtaka si Jesus dahil hindi sila naniniwala sa kanya. Pwedeng i-contest to ng iba, itong translation nito. Nagtaka si Jesus, nagtaka? Oo. Nagtaka siya bilang tao, hindi mo siya nagtaka bilang Diyos.
Kasi sa ibang version, he was amazed. O ano ibig sabihin nun? He was amazed. Ibig sabihin, he was taken aback. Ano ba naman tong sarili kong bayan? Pambihira naman kayo. Diba? He was reacting. His human side is reacting. Kasi nung tao pa siya, meron din siya hindi alam eh. Hindi nga niya alam kung kailan siya babalik eh, nung tao pa siya eh. Pero sinisiguro ko sa inyo, after the resurrection, alam niya na yun. Lalo na pagbalik niya sa heaven, alam niya na yun. Di ba? Pero nung time na hinubad niya yung pagka-Diyos niya at namuhay siya 100% na tao, meron siyang mga bagay na sinadyang hindi niya alam. Kasi nga pumasok siya sa limitations ng tao. So yung mga ikinaka-upset ng tao, ikinaka-upset niya rin. Kaya nga ang aga-aga nagpe-pray na siya kasi kailangan niya talaga ng guidance ng Father. Nakakalungkot. Totoong-totoo itong Bible. Sobrang totoo. Sobrang accurate yung pagka-describe niya sa atin. Ganyan-ganyan tayo eh. Kilala ko yan eh. Bakit nandun yun? Unang-una, para pakita sa atin yung sitwasyon natin. Para siyang salamin talaga, kitang-kita mo sarili mo eh. Pangalawa, to warn us para hindi natin gawin. Ngayon, alam mo na hindi tama yun, huwag mo nang gawin. Huwag mo nang gawin. Maniwala ka na sa kahit anong paraan, pwedeng kumilos ang Lord. Pwede siyang magsalita sa kahit anong paraan. Pwede. Okay? Lastly, sa sample lang ko kayo Sample lang ko kayo na pwede For a very long time, sama ng loob ko sa tatay ko kasi naghirap kami. Naghirap kami from a considerably well-off family. Umabot kami sa point na 2 buwan wala kaming kuryente. Putulan kami ng kuryente. Nagluluto na lang kami sa uling. Sobrang embarrassing kasi first unit kami dun sa apartment. So kitang-kita kami ng lahat na wala kaming kuryente. At nagluluto kami sa labas gamit uling. Ang sama na ng loob ko. Tapos eventually nakabayad naman, may ginamit si Lord. Pero masama pa rin ang loob ko. Kasi tinitinan ko yung commitment ni tatay kay Lord. At kino-compare ko sa iba. Sabi ko yung sacrifices ng tatay ko, ibang klase. Ibang klase si Papa eh. Bakit ganun ang nangyari? Bakit itong mga to, parang patiwati-wati lang sa service kay Lord, ba't umunlad naman? Ba't itong tatay ko, ibang klase? Muntik na tumapugutan ng ulo sa Saudi, kaya nga na-deport eh. Kasi nga talagang hardcore kay Jesus to eh. So ba't ganito nangyari sa buhay namin? Tapos ako, nag-start na ako sa theater, tapos nakapasok ako ng Buyoyong, doon galing si Jose Manalo. Tapos ano-ano na, nagtrabaho na ako, maaga pa lang. Fourth year high school, I was working already. Tapos ang question ko lagi, Lord, bakit ganun? Bakit wala kang binigay sa tatay ko? Yun lang yung question. Naglingkod sa'yo ng buong buhay ang tatay ko. Bakit wala ka pong binigay? Nagbabasa naman ako ng Bible regularly. Pero alam niyo kung saan ako talaga, naramdaman ko talaga nakaupo si Lord sa harap ko, kinakausap ako. Alam niyo kung saan? Nanonood ako ng movie. Ang movie, life story ni Harry Houdini. Ang real name niya, Eric Weiss. Ang tatay niya, Rabbi. Yung tatay niya namatay ng mahirap. Galit na galit siya sa Diyos. Sabi niya sa misis niya, patay na yung tatay niya, tapos yumaman na siya. Sabi niya sa misis niya, my father served God all his life. And he died a poor man. And God gave him nothing. God gave him nothing. Ano mo sabi ng misis ni Harry Houdini? He gave him you, Harry. He gave him you. Sa harap ng TV, humahagulhol ako. How dare I? How dare I think na walang binigay ang Diyos sa tatay ko? Pinanganak ako. Kasi kami ng misis ko, laki na nagagastos namin. Pwede na magpatayo ng bahay at lupa para lang magka-baby. Pero hindi pa binigay. Pero sa tatay ko, binigay ako At ang dami kong kayang gawin. Tapos sasabihin ko kay Lord, walang binigay. Saan ako kinausap ni Lord? Sa TV.
Sa TV niya ako kinausap. Ano sasabihin ko nung kinakausap niya ako? Ay, hindi to. Sa demonyo to, hindi naman to Bible eh. Hindi. Kahit saan pwede kang kausapin ni Lord eh. Kaya pag yung moment na kinakausap ka na ni Lord, huwag ka nang pumalag. Huwag mong papalagan. Kinakausap ka ni Lord, ang kausap mo bata, huwag mong palagan. Huwag mo sabihin, anong alam mo, bata ka lang, pinag-aralan mo, pinag-aralan ko. Meron ka diploma, kagaya diploma, wag. May nadaanan kang, basta syempre, basta godly yung pinapanood mo, hindi ko ano-ano kabalbalan. May nadaanan kang ganyan, tapos tinitin mo, hindi. Di naman yung scriptures eh. Kinausap pa ni Lord eh, ang gagawin mo. Basta papasok pa rin yun sa scripture eh. Totoo eh. Punta ka sa story ni Abraham. Kaya lang, nung binabasa ko yung story ni Abraham, napaka-religious lang basahin. Kasi scriptures. Nung binabasa ko, ang pakiramdam ko, nag-aaral ako. Pero nung nag-aaway si Harry Houdini tsaka yung asawa niya, tapos sinagot siya ng asawa niya for the very first time, tinaasan siya ng boses. Sabi, ikaw ang binigay, ikaw! Hindi totoong walang binigay! Natigilan talaga ako eh. Na-shock talaga ako. Parang, yung luha ko talagang, hindi ko na mapigil. Mag-isa ako sa kwarto, magulo ako sa harap ng TV. And dinil ako ni Lord doon mismo. Do not be over familiar with the Lord. Huwag niyo pong kakasualin si Lord. At yung mga ginagamit ni Lord, huwag niyong kakasualin. No matter how simple they may seem. Pag may ginamit si Lord, narinig mo boses ni Lord, makinig ka. Hindi yung hindi, kilala ko yun. Tingnan niya tuloy yung mga tao. Imbis na makinabang sila, imbis na ma-bless sila ng gift ni Jesus, gusto silang i-heal ni Jesus, gusto nilang mag-minister ni Jesus, ayaw nila man. Tataas ng pride, ayun. Iba tuloy na kinabang, punta si Jesus pa sa ibang lugar. Diba? Pray tayo. Lord, huwag mo po hayaan na nakainin kami ng sarili naming pride sa mga nagawa namin sa buhay, sa mga nalaman namin, sa mga alam namin na hindi alam ng iba. Kasi baka malampasan mo kami, sayang. Panalangin po namin, huwag mo po kaming lampasan. Yung plano mo po sa buhay namin, mangyari po. Turuan mo pong kainin namin yung pride namin, Lord. Kasi masakit pag pinilit lang kami ng sitwasyon maging humble, masakit yun eh. Makita po namin ang kilos mo, Panginoon, at marinig po ang tinig mo, Panginoon, sa mga simpleng bagay sa buhay, sa aming mga kapamilya, sa aming mga mahal sa buhay. Turuan mo po kaming gumalang, Panginoon, sa mga lingkod mo. Kahit araw-araw na namin silang kasama, kahit sawa na kami sa mga mukha nila. Pero mga lingkod mo sila, mga magulang namin sila, mga kapatid namin sila. Never allow us to be too familiar, Lord God, that we fail to recognize your voice. We love you, we honor you, our light in the darkness. In Jesus' name we pray. Amen.